Ngayong araw mga bro, habang kami nandito sa puerto, meron nga pala kaming trabaho sa aming scrubber o kilala bilang exhaust gas cleaning system. Ang trabaho nga pala ng scrubber mga bro ay alisin o pababain ang volume ng sulfur dioxide na lalabas sa aming barko papunta ng atmosphere. Ito yung makikita nyong mga usok na lumalabas sa barko kapag umaandar. Pero bago yan mga bro, shoutout muna tayo sa kumpare ko na si paring Joel. Shoutout sa'yo pre. Ito nga pala ang aming trabaho mga bro, sa aming water monitoring unit. Magpapalit tayo ng pump dahil may problema na ang suction at discharge pressure nito mga bro. Pero bago yon, i-isolate muna natin ang system. Patayin natin ang ating breaker. Pero kahit alam na natin na nakapatay na yung breaker nito, isure pa rin natin at gamitan natin ang multimeter, ang linya papuntang electric motor o pump upang makatiyak tayo na wala na tong voltahe. Gaya ng ginagawa ko mga bro. Check natin. Dahil 220 volts ito, pwede pa rin tayo may electric shock. Kaya ginamitan natin ito ng multimeter bago natin tanggalin. Kung makikita nyo sa video mga bro, yan yung ginawa ko. Tapos gagamitan natin to ng maliit na flat screw. Tutusukin lang naman natin yung sa terminal block para makalas yung supply ng electric motor. Gaya niyan mga bro. Tinutusok lang yan yung terminal block nya. Dahil parang clip type lang yan. Nisa-isa ko lang yung papuntang electric motor, yung line neutral tsaka yung ground. Tapos tinanggal ko na yung cable gland na nakakonect sa junction box. Yan yun mga bro. Nang matanggal ko na yung lock nut ng cable gland, ay hinugot ko na yan pababa mga bro. At tinanggal ko yung cable na papunta ng electric motor. Kung makikita nyo mga bro, ganyan yung ginagawa ko. Tapos yan yung lock nut na humigpit sa cable nasa ilalim. Dahan-dahan lang para hindi masira yung bootless lugs. Tapos ibalik muna natin ang temporary yung tinanggal natin na gland. Tapos tapean lang natin yung tinanggal natin na power supply cable papunta ng pump. Gaya nyan mga bro, isa-isa ko lang tapean para hindi mabasa o madumihan kapag kinalas na ng aming port engineer yung mga fittings na nakakonect sa pump. Dahil kakalasin din namin yung pump na yan at papalitan ng bagong electric motor. Tapos kinoberan ko lang ulit yung junction box para hindi mabasa in case na magkaroon ng pressure kapag nagkalas na ng aming port engineer ng mga fittings. Dahan-dahan na nga palang kinakalas ng aming port engineer ang mga piping na nakakonect dito para mapalitan ng electric motor. Gaya nyan, binibleed nyo lang dahil may standing pressure pa. Kung makikita nyo sa pressure gauge, may natira pang pressure pero naka-isolate na yung mga valve nyan. Sinarado na yan ang aming port engineer dahil siya nakakaalam. Nang makalas na nga namin ang luma, ay kinabit na rin agad namin ang bagong pump na pinalit namin na bagong replace ng mga capacitor. Kinakalas na nga pala ni paring Mark yung mga fittings sa lumang pump. Shout out sa iyo pre. Pagkatapos nga makalas ni paring Mark ay kinabit agad ng aming port engineer ang mga dating linyada sa bagong pump namin kinabit. At tinidrain niya yung tubig pautay-utay. Pagkatapos nga makabit ng aming port engineer yung mga fittings ay kinabit ko na rin yung supply ng electric motor, yung line neutral ground na aking tinanggal kanina. Kung makikita nyo mga bro, naka-terminate na ito. Yan nga pala yung bagong pump namin kinabit mga bro. Tapos i-on ko na yung breaker nito at susubukan na namin tong paandarin ni port engineer at i-check kung okay ba ang amperahe ng electric motor na ito. Bago yon mga bro, ay reset muna natin yung alarm.
Gaya niyan mga bro. I-acknowledge lang tapos reset. Tapos susubukan na ng aming port engineer na start ito mga bro. At titingnan yung mga parameters. Bali gumagana na pala yan mga bro. Kung makikita nyo may pressure na sa pressure gauge at nare-regulate lang ng aming port engineer. Umiikot na rin ang shaft ng electric motor. Yan yung mga bro. Tapos meron na rin indication sa power on button ng electric motor. Habang umaandar na nga pala yan mga bro, kukuhanan ko yan ng amperahe gamit ang clamp meter mga bro. Yan yan mga bro. 1.8 sa isang linya. Tapos sa pangalawang linya naman 1.6 to 1.8. Okay naman mga bro. Yan nga pala yung parameters niya mga bro. Turbidity, PHA, pH, PAH, flow, tsaka temperature. Bali si port engineer na nakakaalam niyan mga bro. Pagkatapos nga natin matesting at ma-check okay na yung mga pressure at flow niya, pwede na tayong pumunta sa ACR at tingnan sa scrubber panel o sa monitor sa ACR kung anong nangyari. Yan nga pala yung pump na yan mga bro, nasa gilid. Yan yung pinalitan namin mga bro. Yan nga pala mga bro, yung aming scrubber 1. Main engine lang ang nakakonek dyan mga bro. Yan yung water monitoring unit pump. Yan yung pinalitan namin mga bro. Gusto ko lang share sa inyo mga bro, mga trabaho at ginagawa namin dito sa aming barko. Masaya ako dahil may mga tao na patuloy sumusuporta. Salamat sa inyo mga pre. Sa mga nagbabalak mag-electrician dyan sa barko, sana makatulong ito sa inyo. God bless.